Lahat po ay tumayo bilang paggalang sa salita ng Diyos ang ating babasahin. At ang teksto natin sa pagkakataong ito ay nasa Hebrews chapter 11, beginning verse 20 to 22. Hebrews chapter 11, 20 to 22. Bali, ito na po yung ika-19 na mensahe natin dito sa aklat ng Hebreo at ikapito sa aklat ng chapter 11 at ika-6 dito sa Essence of Faith. Sa ngayon ay babasahin na natin itong ating teksto sa verses 20 to 22. By faith, Isaac blessed Jacob and Esau in regard to their future. By faith, Jacob, when he was dying, blessed each of Joseph's sons and worshipped as he leaned on the top of his staff. By faith, Joseph, when his end was near, he spoke about the exodus of the Israelites from Egypt and gave instruction concerning the burial of his bones. Purihin po ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Makakaupo na po kayo. Patuloy po ang ating pagkarangkada dito sa aklat na ito. At nalapit-lapit na, hindi ko alam kung ilang video pa ang ating magagawa hanggang chapter 13. Pero ako'y naniniwala at nakikita ko ito, maging sa akin ay marami po akong natututunan. Ang isang aklat na hindi gaanong pinapansin ng marami, inaakala nila na ito ay dahil para ito sa mga Hudyo, ay inaakala nila na hindi na ito para sa mga Kristiyano. Alam niyo, maraming bahagi ng aklat na ito ay nagbibigay ng babala ng pagkawala ng kaligtasan ng isang tao at yun ay hindi matanggap ng maraming Kristiyano dahil sa kanilang tinanggap na turo ng mga tao. Sa harapan ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Jesucristo ay wala ng Hudyo at mga Hentil, iisa na lamang sila sa pananampalataya. Maging ang mga batas ng Diyos sa pamamagitan ni Moises ay alam natin na ito ay na-expire na. Nandilid yun sa aklat na ito na makikita natin later on dahil expired na yung Old Covenant at ang umiiral sa ating kapanahunan ay ang New Covenant sa pamamagitan ni Kristo. Hindi maaaring mag-coexist ang dalawang yan na kontrata o kasunduan ng Diyos sa mga tao. And so, both Jews and Gentiles are alike in Christ. Iisa na lamang sila. Maaaring ang mga Hudyo ay totoong anak ni Abraham sa physical, pero kailangan na ipanganak sila sa spiritual. Pag hindi nangyari yun sa kanilang mga buhay, ay meron na lamang kaunting pakinabang doon sa kanilang pagiging Hudyo, pero alam natin na ang mga pangako ng Diyos doon ay pang-temporaryo lamang. Can you say amen? Amen. So ipagpatuloy natin ito. At kung papansinin ninyo ay nagbigay siya ng 3 tao dito sa ating binasa, very quickly. Ito ay si Isaac, si Jacob, at si Joseph. Though kasama si Esau, ay makikita nyo mamaya sa aking paliwanag na hindi naman talaga siya ang dines ni Jacob. It talks about the blessing. They bless their children for their future. Yun po ang nakikita natin dito. At dito naman sa ating binasa ay makikita natin na ang ibinigay sa atin ay ang huling bahagi ng kanilang mga buhay. Kung titingnan po ninyo, papansinin niyo, ay yung panahon na sila ay nalalapit ng mamatay. Kung papansinin niyo, si Isaac ay mahina na ang kanyang mga mata at hindi niya na malaman kung sino ang kanyang ibinibless sa dalawa, kay Jacob sa kay Esau. Kung yan ay alam ninyo sa aklat ng Genesis. Pero pagdating naman kay Jacob ay he leaned on his staff na nangangahulugan na talagang malapit na siyang mamatay. Mamaya ipapakita ko rin sa inyo na maging si Abraham nang i-bless niya si Isaac. Ngayon mga kapatid, marahil ay ito yung expression ng kanilang pananampalataya na kinilala ng Banal na Espiritu at the end of their days. At yan ay napakahalaga na parang ipinapakita niya na ang pananampalataya na maganda sa umpisa ay walang kabuluhan. Can you say amen?
Amen. Ang dami, akala mo ay mga mananampalataya, but pag yan ay hindi naganap hanggang sa iyong kamatayan, walang kwenta yan. Maging ang Panginoon ay sinabi niya na kung susunod ka sa Kanya, ay kailangan mag-isip ka maigi bago mo gawin ang bagay na yan. Baka mamaya ay hanggang pasimula ka lamang, katulad ng nagtatayo ng bahay, na pasimula ay kahiyahiya. So, tayo ay dapat mag-isip, at ang mga tao na nasanay sa mga madadaling salita, magagandang salita, ay hindi talaga magtatagal yan. Yan ay hindi mananatiling pananampalataya hanggang wakas. At maging maingat kayo dyan na kung ang hinahanap ninyo sa Panginoon ay pakinabang lamang, sa tingin ko ay hindi magtatagal ang inyong pananampalataya. Maraming reliyon ay ganito ang kanilang ipinapakita. Pakinabang sa ngayon, kalwanan sa ngayon, kasarapan sa ngayon, at kasiyahan sa ngayon. Ang mga pananampalatayang ganito ay mukhang hindi makakarating sa kanilang hangganan. Nakikita ko na ito ay tila udyok ng Banal na Espiritu sa author na ipakita yung huling bahagi ng buhay ng mga taong ito para sa ganon ay malaman natin na ang pananampalatayang pang-umpisa lamang o kalagitnaan ay walang kabuluhan. Kailangan ay pag-isipan mo, trabahuhin mo kung paano manatili ang iyong pananampalataya hanggang sa iyong kamatayan. Can you say amen? Amen. Isang bagay din na nakita ko na kung ano man yung bagay na hindi pinagdiinan doon sa aklat ng Genesis, ay dito ipinakita ang halaga nito. Maraming sinasabi ang Biblia tungkol sa mga taong ito. Kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob, sila yung mga mananampalataya. Even Joseph, hindi ko alam kung aabutin natin yon sa pagkakataong ito. Pero ang binigyan talaga ng diin ng Banal na Espiritu rito ay at the end of their lives. Yun ay napakahalaga at alam ko na may malaking mensahe ito para sa atin. Alam po ninyo, ang tatlong ito ay laging binibigyan ng diin ng Biblia. Abraham, Isaac, and Jacob. They were 3 generations. Tatlong sunod-sunod na henerasyon ng mga taong ito. At sabi ng Mateo 8:11, I say to you that many will come from the east and the west and take their places at the feast with Abraham, Isaac, and Jacob in the kingdom of God. Dalahin ko na nawa tayo ay makasama talaga sa araw na yon ng piging ng Panginoon. At doon ay makikilala natin ng mga ancients of faith na ito. At sa tingin ko, kung hahanapin natin doon ang mga modernong mananampalataya ng ating kapanahunan, ay baka hindi natin sila makita. Kaya maging maingat tayo sa katotohanan yan. And at sabi ng Lucas 13:28, there will be weeping there and gnashing of teeth when you see Abraham, Isaac, and Jacob and all the prophets in the kingdom of God, but you yourself will be thrown down. Ano kaya tinutukoy ng Panginoon dito? Ang tinutukoy ng Panginoon dito na alam ko ay yung panahon ng paghatol ng Diyos, na lahat ng mga tao ay tatayo sa hukuman ng Diyos sa chapter 22, beginning verse 15 ng Revelation. Lahat ay papahintulutan pa na tumayo sa trono ng Diyos. Makikita natin ang mga taong ito na hinahanap nating makita, lalo na sa mga professing Christians, pero hindi sila makakasama ng mga taong ito na kinilala sa pananampalataya. Si Abraham, Isaac, at Jacob. Nakakatakot ang bagay na yan, sapagkat marami ay umaasa sa lugar na yan, pero sabi ng Panginoon ay hindi sila papapasukin sa kaharian ng Diyos. Sabi pa ng 22:32 ng Matthew, I am the God of Abraham and Isaac and Jacob. I am not the God of the dead, but of the living. Makikita natin ang halimbawa ng mga taong ito bilang marahil ay tinutukoy na pinagmulan ng bansa ng Diyos, pero ang kanilang pananampalataya ay binibigyan ng halaga na para sa atin din mga Kristiyano ay kailangan magkaroon tayo ng totoo. And so we are called to be children of Abraham by faith. At dapat ay alam natin kung paano nabuhay si Abraham. Malala ko yung sabi ng Panginoon sa John chapter 8, na ang buhay ng mga tao na nag-claim na sila yung mga anak ni Abraham ay iba kaysa sa pamumuhay ni Abraham.
Therefore, his life is commended by God as an example for us too. Yung kanyang pananampalataya, lalo na. Ang pag-uusapan natin tungkol dito sa ngayon ay pinamagatan kong with true faith is a predictable, bright future. With true faith is a predictable, bright future. Sa Tagalog ay, sa totoong pananampalataya ay masasabi mo na may magandang kinabukasan. Personally, napag-iisipan niyo ba ang inyong pananampalataya kung talagang totoong may kinabukasan niya? O are we professing to have faith? Are we professing Christians na kayo mismo ay nagdududa kung aabot kayo o hindi? Mga kapatid, we are not relying in our own. Pero kailangan ay naniniwala tayo at ang goal natin talaga ay makarating sa ating paruroonan. So, ang una niyang binigyan ng sin dito ay ang pananampalataya ni Isaac. Natapos na tayo doon kay Abraham, at kung makikita nyo at the end of his life ay blessed din ni Abraham si Isaac. I think sa chapter 25 verses 5 and 6, mamaya babasahin ko sa inyo sapagkat nais ko ipakita sa inyo ang katulad ng sinasabi ko na halaga na ang ating pananampalataya ay manatili hanggang wakas. Nangangahulugan yan na kahit ngayon pa lamang ay inaalagaan na natin ito. Dahil hindi pwede na sasabihin mo na doon na lang ako mag-ayos sa bandang huli. Mga kapatid, hindi natin ito kaya. Everything is by God's grace. Na ngayon ay parang naglalagay tayo ng pundasyon ng mga kailangan para mapatibay yung ating hinaharap. Hindi yung iisipin nyo na doon na lang ako totoong mag-ayos sa ngayon, mabuhay muna ako sa aking kagustuhan. Mga kapatid, you should not tell that. Everything that we do in a daily way of life ay bahagi yan ng magiging hantungan ng ating pananampalataya. Ito ay mga pundasyon na inilalagay natin at ang Diyos ay kinikilala niyo yung ating mga ginagawa sa nakaraan. Tandaan niyo yan. Maraming beses ko nakikita ito sa Biblia na ang Diyos ay hindi niya ini-ignore ang mga bagay na ginagawa natin sa ngayon, hindi niya ito kalilimutan. Pero kung sasadyain mo na mabuhay ka sa gusto mo ngayon at iisipin mo na kaya mong iayos ang iyong buhay, pagdating sa dulo, hindi mo kayang gawin yan. Because your life should be under the grace of God only. So sabi niya rito, by faith Isaac blessed Jacob and Esau with regards to the future. Sinasabi niya na pinagpala niya ang dalawa. Alam natin na itong dalawang ito ay kambal, at alam natin na sila ay hindi magkasundo sa pasimula, but later on, by God's supernatural intervention, ay naging maayos sila. Pero from the beginning, mga kapatid, even sa tiyan ng kanilang ina, ay sinasabi ng Hosea chapter 12, verse 3 and 4, na itong dalawang ito ay parang nagpapaligsahan sa pagiging panganay. But anyway, ang sinasabi niya rito, although sila ay pinagsabihan ng kanilang ama tungkol sa kanilang future, ay hindi ko nakikita na they were both blessed, na ang ibig sabihin ay gaganda ang kanilang future, ang sinabi ng kanilang ama. Sapagkat kung alam niyo ang sinasabi ng Genesis concerning Isaac blessing his children, Jacob and Esau, ay hindi sila pinagpala na katulad ng ginawa ni Jacob doon sa chapter 49 ng Genesis, nang harapin niya ang lahat ng kanyang mga anak, yung kanyang 12. At kasama pa nga yung 2 na anak ni Joseph. Hindi ganoon ang ginawa ni Isaac dito. They were separately blessed by Isaac dahil sa pangyayari. Now, alam natin ang buhay ni Isaac. Kung mapapansin ninyo, tila ay talagang sold out siya kay Esau na siya ang kanyang i-bless at the end. Mga kapatid, gusto ko sabihin sa inyo ito. Ang alam ko sa blessing a person, one of the ways we can bless people is to speak well of them. Nakuha niyo yun? Ulitin ko. One of the ways that the Bible tells us to bless people is to speak well of them. Speak well of their future. Pero alam ko ay hindi ganoon ang sinabi ni
Isaac kay Esau, sapagkat naibigay niya na ang pananalita kay Jacob at hindi niya ito mabawi. Ipinapakita rin na napakahalaga ng papel ng ama sa buhay ng mga anak. Mga kapatid, ayoko magsalita ng parang kailangan ay laging magandang sinasabi mo sa iyong mga anak, kahit sila'y gumagawa ng hindi tama, ay kahit anong ginagawa nila, ay sasabihin mo, pagpapalain kayo ng Panginoon. No, 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 no. Hindi ganyan ang mga blessing na nakikita ko sa Biblia. Actually, ang blessing na nakikita ko na ibinibigay ng mga ama sa Old Testament, pakinggan niyo ito, ay yung isang bagay na nakikita nila sa kanilang mga anak. Ano ibig sabihin nun? Kung alam ninyo kung paano ang sinabi ni Jacob kay Reuben ay hindi maganda. Bakit? Sapagkat si Reuben ay tinabihan niya ang asawa ng kanyang ama na aliping babae, si Bilha. And so, kalaunan ay may sinabi si Jacob sa kanya na hindi maganda. Kung titignan ninyo ang blessings ni Jacob sa kanyang mga anak sa chapter 49, hindi lahat maganda. May mga magaganda. So ano ang pinupunto ko dyan? Ang nakikita ko dyan ay it is something na sasabihin mo about their future. And kung ano ang basis mo ay tungkol sa kanilang mga pamumuhay. Ulitin ko yung aking sinabi. Ang mga tao ito sa Old Testament ay nakikita ko na sinasabi nila ang future ng kanilang mga anak sang-ayon sa kanilang mga pamumuhay. Some of them, mga kapatid, ay makikita natin na nangyari ito sa buhay bilang individual. But some of them ay makikita na ito ay mangyayari pa sa kanilang mga inanak, generations to generations. Halimbawa, nang i-bless ni Jacob si Judah, sa aklat ng Genesis chapter 49 nga, ay sinabi niya, a scepter will be from you. Ano ibig sabihin nun? Yung scepter ay gamit ng isang hari. Na kung titignan natin, ang hulang ito ni Jacob ay para pa sa panahon ng Panginoon Kristo ay magmula sa Judah. Yan ang ibig sabihin sa bagay na yan. The one of the meaning of blessing people is to speak well of their future. Hindi lahat ng gano'n ang nakikita ko. Dahil sinasabi nga niya rito na bless ni Isaac ang kanyang mga anak na si Jacob at Esau. Walang sinabi na magandang eternal future si Isaac kay Esau dahil sa kanyang pamumuhay. And later on ay makikita nyo doon sa Hebrews chapter 12, beginning verse 15 to 17, na hinihingi ng may pag-iyak ni Esau ang pagpapala ng kanyang pagiging panganay na nawala sa kanya, ay hindi ibinigay sa kanya, bagamat siya ay may panalangis. Bakit? Sapagkat nakaligtaan niya ang panahon ng biyaya ng Diyos. Pwede palang gano'n, ano? Now, isang bagay pa, makikita natin that there are grace of God in the Old Testament. Narinig ko kasi sa mga ilang mga ngaral na wala daw biyaya ng Diyos sa Old Testament. Pero kung titignan ko, meron. Kaya lang, it's not like the fullness of grace during the time of Christ. Yan ang sinasabi ng John chapter 1 verse 16. Now, kung tayo ay makikinig lang sa mga preacher sa ating kapanahunan na hindi natin sinisikap na alamin ang laman ng Biblia, napakadelikado. Sapagkat ganyan ang mga narinig ko sa mga ilang preachers. Pero, it is because that we are Bible readers, ay makikita nyo na kahit papano ay binibigay at nililinaw ito ng Panginoon sa atin. So, malinaw mga kapatid na si Jacob lang ang pinagpala ni Isaac. At yan ay makikita natin sa chapter 28 ng Genesis. Nang pagpalain ni Isaac ang kanyang mga anak, ang una, mga kapatid, ay plinano niya na ibigay ito kay Esau. Bakit kaya? Sapagkat parang proud si Isaac kay Esau na ito ay lalaking-lalaki ang dating. Alam natin na si Esau ay hunter. Kaya ngayong bandang huli ay sinabihan siya ni Isaac na
Mangaso ito at lutuin ng kanyang paborito. Nangangahulugan na ginagawa niya ito para sa kanyang tatay. At dito ay proud na proud si Isaac na nagsabihin niya, gawin mo ito at pagkatapos ay igawad ko na sa iyo ang iyong pagpapala dahil siya ay mahina na ang mga mata. Alam natin ang nangyari na dahil ito namang si Jacob ay taong bahay. Ang paborito niya, minsan ay nagluluto. Alam natin na dinatnan ito ni Esau na gutom at ipinagpalit niya ang kanyang pagkapanganay. The birthright is very important. At yun ay pinapahalagahan ni Jacob. Now, tignan niyo ito. Si Esau ay larawan ng tao na ginagawa niya ang mga bagay sa kanyang sariling lakas. While Jacob was a man who depends on the grace of God. So makita niyo yung kaibahan nila? At si Isaac, ay gustong-gusto niya itong si Esau. Samantala, dahil marahil si Jacob ay siyempre kakampihan na rin ang kanyang ina. At nung marinig ni Rebecca yung plano ni Isaac na pagpalain si Esau, pagkatapos ng ipagluto ito ng kanyang paborito, ay gumawa siya ng paraan para sa ganoon ang pagpapala o bigkas ng pagpapala ay mapunta sa kanyang paborito namang si Jacob. Nakukuha ninyo? Mga kapatid, pag binasa niyo ito sa chapter 27 and 28 ay makikita niyo lahat ng mga sinasabi ko sa inyo. Ano ang kaibahan ng dalawang ito pagdating sa atin? Alam niyo, ipinapakita nito na pwede tayong umasa sa ating sariling lakas, gagawin ang mga bagay-bagay, hindi tayo aasa sa Diyos, and we will be like the life of Esau. Samantala si Jacob ay hindi nangangahulugan na siya ay matuwid, he need the grace of God, the mercy of God, but siya ay interesado sa pagpapala ng Diyos. Yun ang ipinapakita ni Jacob, na kaibahan kaysa dito kay Esau, at yun ay nakamtan niya sapagkat siya ay umasa sa biyaya ng Diyos sa kanyang buhay. Nawa nga po mga kapatid, nakuha niyo yan. Baka mamaya ay umaasa kayo na kaya niyong gawin ang mga bagay-bagay. This is a picture of both one in the Old Covenant and one in the New Covenant, one in the aspect of physical and one in the aspect of grace. Sa biyaya, one in the law and one in the grace of God. Jacob, it seems like living in the grace of God. Ngayong umaga, mga kapatid, nais ko na hindi mo ako nagmamadali natapusin ang tatlong ito. Kung saan man tayo abutin sa ating tinatalakay, ay titigil ako doon. Pero gusto ko ipakita sa inyo, how did Isaac bless Jacob? Ngayon, punta tayo dito sa Genesis chapter 28. Ganito po ang sabi niya rito. Genesis chapter 28. Sundan mo ninyo mga kapatid. Genesis chapter 20. Beginning verse 1 to 15. So sabi niya rito, so Isaac called for Jacob and blessed him and commanded him, do not marry a Canaanite woman, go at once to Padan Aram, to the house of your mother's father Bethuel. Take a wife for yourself there from among the daughters of Laban, your mother's brother. May God Almighty bless you and make you fruitful and increase your number until you become a community of peoples. Now, ano ang ipinapakita ko sa inyo rito? Ipinapakita ko sa inyo na dahil sa pandaraya ni Jacob sa kanyang ama, ay nakuha niya ang pagpapala ni Isaac. Dinaya sa pamamagitan ng tulong ng kanyang ina. Now, walang magawa si Isaac kundi igawad na ito ng formal kay Jacob. And so tinawag niya ito sapagkat alam niya na noong dumating si Esau ay nagngangalit ito na sinasabi niya na dinaya na naman niya ako. Pangalawa na ito na pandaraya ni Jacob sa akin. Tama ang kanyang pangalan sa kanya na supplanter, deceiver. Pero alam ni Isaac na ito ay nabubuhay sa laman at kaya niyang patayin ang kanyang kapatid. And so, iniiwas na ni Isaac itong si Jacob by giving him the blessing. Now, isang bagay din.
na nung maigawad dito ni Isaac kay Jacob ay hindi niya na kayang bawiin. Na-realize niya na si Jacob talaga ang pinagpapala ng Diyos. By the guidance of God in the life of Isaac, na-realize niya na hindi para kay Esau ang pagpapala, kundi para kay Jacob. And so he was convinced na kailangan niya ng literal na ibigay ito kay Jacob. Pero binigyan siya ng instruction kung anong kanyang gagawin dahil may panganib ang kanyang buhay dito sa umaasa sa kanyang lakas na si Esau. Say amen. Amen. Pag binasa niyo ang kwento ng dalawang ito, talagang Jacob was always saved by the grace of God sa kamay ni Esau. But anyway, gusto ko makita niyo ito, mga kapatid. Now, alam natin na ito ay pinalaya na ni Isaac. Pinaraon na doon sa lugar ng kanyang mga kamag-anak. Doon din narinig ni Esau na hindi pala natutuwa ang kanyang mga magulang sa kanyang ginagawang pag-aasawa sa mga taga-Kanaaneo o Kananea. Isang bagay na gusto ko makita nyo, verse 10, Jacob left Beersheba and set out from Haran. When he reached a certain place, he stopped for the night because his sun had set. Taking one of the stones there, he put it under his head and lay down to sleep. Now, gusto mo makita niyo ito, mga kapatid? Makikita niyo na walang kasama si Jacob. Pangalawa, walang ibinigay na kamelyo na sasakyan si Jacob. Actually, pinaalis siya. Walang ibinigay sa kanyang anak, kundi ang kanyang bigkas ng pagpapala at pagpapaalala sa tipan ng Diyos sa kanila. Sabihin natin, pagpapaalala sa tipan ng Diyos sa kanila. Yan ang tanging ibinigay ni Isaac kay Jacob. At ano nangyari? Humayo siya at wala siyang dala-dala, kaya nung siya ay napagod at matulog na dahil nabot na siya ng hating gabi, ay kumuha siya ng bato na kanyang uunanan. Ano ibig sabihin dito? Ang ipinapakita ko sa inyo, ito ba yung anak ni Abraham na si Isaac na may pananampalataya? Bakit ganito siya? Parang napakaramot. Now, balikan ko lang itong sinabi ng 25, 5 and 6 ng Genesis. 25, 5 and 6. Kung nandiyan kayo, magandang maunawaan niyo ito. Abraham left everything he owned to Isaac. But while he was still living, he gave gifts to the sons of his concubines and sent them away from his son Isaac to the land of the east. Ano yung pinapakita ko sa inyo? Ipinapakita ko sa inyo na noong malapit lang mamatay si Abraham, ay talagang ibinigay lahat kay Isaac ang kanyang kayamanan. Gaano kayaman si Abraham? Mayamang-mayaman yan. Yan ang dahilan na nag-iwalay sila ni Lot dahil sa dami ng kanilang mga ari-arian, nag-aaway ang kanilang mga tauhan. And so, nangangahulugan na ibinigay lahat ni Abraham ito kay Isaac maliban sa mga ibinigay sa kanyang mga anak, sa kanyang mga aliping babae. Ano ay pinapakita ko sa inyo? Bakit nung aalis na si Jacob sa kanyang bahay ni Isaac, wala man lang naipadala kay Jacob, kundi ang bigkas ng pagpapala? Bawal yan sa New Testament. Hindi pwedeng sasabihin mo sa iyong kapatid, God bless you, pero wala ka namang ginagawa, sabi ng Biblia, di ba? Sa 1 John. Now, ano yung pinapakita ko sa inyo? Ang pinapakita ko sa inyo, that as a man of faith, Isaac, believe in the blessings of covenant. Ang mahalaga kay Isaac ay hindi yung matulungan niya sa pansamantalang pangangailangan si Jacob, kundi ma-realize ni Jacob ang halaga ng covenant ng Diyos sa kanya. Nung siya naglalakbay na nga at umabot sa isang lugar na ginabi siya at wala siyang maunanan kundi yung bato, ay doon siya nagkaroon ng panaginip, an encounter with God. And that is the best thing na mangyayari sa buhay ni Jacob. He is now confirmed with the covenant of God to his forefathers. Say amen. Amen. Ano ang lesson nito para sa atin? Mga kapatid,
Alam nyo, kaya natin gawin ang mga bagay para sa ating mga anak. Maganda po yun. Hindi pwedeng pabayaan tayong mga magulang. But one thing na mahalaga ay sana ma-realize ng mga anak na ito ang personal nilang relasyon sa Diyos. And that is only entering covenant with God. Nakukuha nyo? Sana nga po, ma-realize nyo ang katotohanan ito na pwede nating ibigay ang lahat ng gusto ng ating mga anak, but without a personal relationship with God, mawawala ang lahat ng bagay. So, tingnan nyo itong si Isaac. Sa kanyang pananampalataya, ikinukunik ko lang ito, ipinapakita ko na talagang matindi rin ang pananampalataya ni Isaac at gumagawa siya ng hakbang na parang weird. Pero kung uunawain natin, yun pala ang mahalaga kay Isaac. Hindi yung material na naibigay niya lahat kay Jacob. Kaya niyang gawin yun, I believe. Kundi yung itong si Jacob na supplanter, mandaraya, hindi maganda ang kanyang buhay, ay ma-realize din niya na kailangan niya ang Diyos. In fact, kung titingnan ninyo mga kapatid, mahirap talagang ayusin ang buhay ni Jacob. Ang isang bagay lang kay Jacob, marahil ay katulad dito ng maraming Kristiyano, he wanted to have the blessing in his way. Yun ang ginawa niya nung una. Paalala ko sa inyo, na noong naratnan siya ni Esau na nagluluto, marahil ay lalo niyang pinabango yung kanyang niluluto at itong si Esau ay lalong nagutom. Sabi niya, bigyan mo ako ng makakain, mamamatay na ako sa gutom. Anong ginawa ni Jacob? Oh, namoy mo ba? Ang bango-bango diba? O sige, bago kita bigyan ng isang platitong mani. Mga butil, hindi ko lang kung ano yung lentils. Bago kita bigyan ng isang platitong mani, ibigay mo muna ang iyong pagkapanganay. Ano ang point? Sa atin, masama yon. Masama talaga yon. That is man's way of taking the blessing. Pero, ang nakikita ng Diyos doon ay yung interest niya. At naalala ko dyan yung sinasabi na aklat ng Romans chapter 11 na ang tumanggap ng grace ni God, ng pagpapala ng Diyos ay si Jacob dahil ang alam kong reason ay yung siya ay naghahangad ng pagpapala ng Diyos. Gusto kong puntahan ko yan mga kapatid, ano? Sapagkat ito ay hindi naunawaan ng marami. Sa Romans chapter 9, ganito ang sabi, beginning verse 13. Just as it is written, Jacob I love, but Esau I hated. What then shall we say? Is God unjust? Not at all. For he says to Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Now, gusto ko unawain natin ito mga kapatid, sapagkat marami ang gumagamit dito na ang sinasabi nila na kung gustong piliin ng Diyos ang isang tao, yun ang pipiliin niya na walang dahilan. Yan ba ay ginagawa ng Diyos? Ang tanong ay ganito, is God unjust? At ang sabi ng Biblia, God is not unjust. At isa pang sinasabi ng Biblia, God shows no favoritism. Ano ang ibig ko sabihin? Na nung piliin niya si Jacob, ay hindi sa wala siyang basihan. Meron siyang basihan. Nakikita niya yung maliit na butil ng pagnanais ni Jacob na mapagpala siya ng Diyos. Makuha niya ang pagpapala ng Diyos. He was so interested with the blessing of God. At yun ang gusto ng Panginoon. Hindi yung matuwid siya, kaya siya pinili ng Diyos. No! Kinahabagan lang siya dahil nakikita ng Diyos na meron siyang butil ng paghahanap sa Diyos. Yun si Jacob. Samantala, si Esau, noon pa man, kung titingnan ninyo, bakit siya inayawan ng Diyos? Wala takundangan na hindi niya sinusunod ang gusto ng kanyang mga magulang, nag-asawa ng mga babae doon sa Kanaan, at ipinagpapalit nga ang kanyang pagkapanganay sa isang platitong butil. Ayoko na sabihin yung mali, baka mamaya may makapakinig sa akin ay sasabihin mali-mali. Alam ko yon. Pero ang ipinapakita ko sa inyo mga kapatid ay yung paraan ng pagpili ng Diyos kay ako. Now, naipakita ko na sa inyo na kaya ang Diyos ay naibigay kay Jacob ang blessing
It is because Jacob is someone who is interested with the ways of God. Hindi nangangahulugan na perfect na siya sa paraan ng Diyos. It is because this is the Old Testament way. Lumang tipan ito, pero nandoon ang kanyang puso na nais niyang maging maayos sa Diyos, kahit papano. Alam niyo mga kapatid, sino sa inyo ang nakatuklas sa Diyos na wala kayong hangaring makatagpo ang Diyos? Kaya nga ang Diyos naghahanap ng mga tao na basag, pagod sa kasalanan. At sinasabi yan ng aklat ng Acts chapter 17, na inilagay tayo ng Diyos sa kanyang lugar, sa kanyang kapanahunan. Para ano? Para sana ay hanapin siya ng tao. At hindi naman nalalayo ang Diyos at siya ay katatagpuin ng Diyos. Ganun ang Diyos. He doesn't just randomly, na kung gusto ka ng Diyos, yun ang gusto ko. Pipiliin ko siya para sa kanyang purpose. No. Ang purpose ni God ay gawin tayo sa wangis ng Panginoon. Amen. Yun ang direksyon natin. Hindi yung dadalhin tayo sa langit para gamitin. Kaya hindi nila ma-establish kung ano yung purpose ni God. Dahil yun ang sinasabi nila na kung sino gusto ng Diyos, yun ang kanyang ililigtas. Walang kadahi-dahilan. No. God has a reason why He chose people. Amen. Otherwise, siya ay merong favoritism, siya ay unjust na Diyos. Yan ang nais kong maunawaan niyo rito sa bagay nito. So, balik tayo sa pananampalataya ni Isaac na yun ang nais niyang maranasan ni Jacob. To have a personal encounter with God na nangyari. And so, dito sa pangalawang tao na binabanggit dito mga kapatid, ito naman si Jacob na. Sabi rito sa 21, verse 21, by faith Jacob, when he was dying, blessed each of Joseph's sons and worshiped as he leaned on the top of his staff. Now, makikita natin na mayroong 12 anak si Jacob. Pero alam natin na nahiwalay sa kanya pansamantala itong si Joseph, si Jose. At doon sa Egypt ay nag-prosper, pinagpala ng Diyos si Joseph hanggang sa siya ay magkaroon ng 2 anak sa anak ng Paraon. Doon siya nagkaroon ng pamilya. So, during that time ay alam natin ang kwento, nagkaroon ng tagudong at by God's supernatural work ay matutupad yung pangako ng Diyos kay Abraham na yung kanyang pangakong bansa ay magiging alipin muna doon sa Egypt. Alam natin na yun ay nangyari sapagkat nung sila'y lumabas sa Egypt, pagkatapos na nitong si Joseph at si Moises na ang nangunguna, ikwento ko lang sa inyo para maunawaan ninyo that they became a country. At lumabas sila doon with 600,000 men, meaning about 2 million people. At tumawid sila sa dagat na pula bilang bautismo nila sa Diyos. At pagtawid doon ay tinanggap nila ang mga batas ng Diyos bilang state o bansa. Kailangan ay magkaroon sila ng mga batas. At sino ang kanilang hari? Ang Diyos. Now, balik tayo mga kapatid sa panahon ni Jacob. Nang pagpalain niya yung 2 anak ni Joseph, ay inilagay ni Jose yung 2 anak niya sa harap ni Jacob. At inilagay niya si Manasseh sa tapat ng kanyang kanan at si Ephraim sa tapat ng kanyang kaliwa. Si Jacob na mahinang-mahina na, actually, pag binasa niyo yung verse 1 ng chapter 48, ay he rallied his strength dahil narinig niya na dadalhin ni Joseph sa kanyang mga anak so that he could bless them. Nang ito ay i-bless na ni Jacob. Sa halip na diretso ang kanyang kamay sa dalawa ay pinagsaliwa niya ito sapagkat nais niyang pagpalain sa kanyang kanan si Ephraim at sa kanyang kaliwa itong si Manasseh. Number 1, ang nakikita ko rito ay ginawa kaya ito ni Jacob dahil sa kanyang karanasan ng pagpalain sila ni Isaac? Hindi ko alam.
Dahil sa halip na yung panganay ang pagpalain ni Isaac, si Esau ay siya na bunso. Dahil ba doon, ganito rin ang kanyang gagawin? Hindi ko alam. Hindi ko rin matrace ang buhay ng dalawang ito kalaunan. Masalimuot, mga kapatid, pag hinanap mo yan. But I think, hindi natin alam kung anong dahilan bakit ito ginawa ni Jacob. Now, he blessed these two. At gusto ko puntahan saglit yon para basahin sa inyo ang blessing ni Jacob sa Genesis 48. Sabi rito sa verse 17. Andiyan ba kayo? Sundan po ninyo. When Joseph saw his father placing his right hand on Ephraim, he was displeased. So he took hold of his father's hand to move it from Ephraim's head to Manasseh's head. Joseph said to him, "No, my father, this one is the firstborn. Put your right hand on his head." But his father refused and said, "I know, my son. I know too you will become a people, and he too will become a great. Nevertheless, his younger brother will be greater than he, and his descendants will become a group of nations." He blessed them that day and said, "In your name will Israel pronounce his blessing. May God make you like Ephraim and Manasseh." So he put Ephraim ahead of Manasseh. Yan po ang sinabi rito. Mga kapatid, hindi na natin matitrace kung ano nangyari sa dalawang ito. Pero una ay makikita natin na ang blessing is speaking about their future na sinabi ko sa inyo kanina na maaaring ito ay based doon sa nakikitang pamumuhay sa kanila. Pero isang bagay ang nare-realize ko na does Jacob really know the life of Ephraim and Manasseh? Sa tingin ko ay hindi niya gaano alam, baka hindi niya kilala ito, baka nga ito yung mga akala niya yung mga Ehipsyo kung sa kanilang pamumuhay. Pero I believe na because there was a blessing of God to Jacob, now the power of God is also working in his life, na ito yung guidance ng Banal na Espiritu sa kanya during this time. Pansinin niyo mga kapatid, na katulad ng sabi ko kanina, na nung malapit nang mamatay itong si Abraham, ay iginawad niya ang kanyang pagpapala kay Isaac. Yan ay sabi rito sa chapter 25, beginning verse 5 to 6 na binasa yata natin kanina. Sabi niya, Abraham left everything he owned to Isaac, but while he was still living, he gave gifts to the sons of his concubines and sent them away from his son Isaac. Ano ang punto ko rito? Pinapakita ko sa inyo na at the end of his life ay pinagpala niya ang kanyang anak na si Isaac. Ganito rin ang naging buhay ni Isaac nang pagpalain niya ang kanyang dalawang anak na si Jacob at Esau. Ay matanda na rin siya at hindi na nga niya makita kung sino ang lumapit sa kanya, kaya nga siya nadaya ni Jacob. Pero ngayon ay makikita naman natin na nung si Jacob ay pagpalain niya ang mga anak ni Joseph dito, ay halos siya ay wala ng lakas. At yan ang isang bagay na ipinapakita sa atin marahil ng Banal na Espiritu, na marahil ay hindi sinasadya ng author na sabihin ang mga ganitong pagpapala ng mga tao ito sa kanilang mga anak at the end of their life. But by the guidance of the Holy Spirit ay ipinakita sa kanila yung huling yugto ng buhay ng mga taong ito when they bless their children. At yun nga ang ibig sabihin na marahil ay pinapakita sa atin ng Diyos na napakahalaga ng pananampalataya natin ay totoo na hahantong ito hanggang sa wakas ng ating buhay. Now, ito ang marahil ay magandang pag-isipan natin. Hanggang saan ang inyong pananampalataya sa Diyos? Ngayon lang ba na malakas kayo? Malala ko yung nababasa ko minsan na pinupost ng mga tao na iingatan kita hanggang sa iyong pagtanda, hanggang sa pagputi ng iyong buhok, ang Diyos ay tapat. Pero kailangan din ay magpursige tayo sa ating pananampalataya. Amen? Amen. Ito ang ating pamagat ngayong umaga.
ang tunay na pananampalataya ay may siguradong magandang kinabukasan. Parang hindi ka nag-amen. Ang tunay na pananampalataya ay may siguradong mararating na magandang kinabukasan. Hindi kayo magsisisi mga kapatid sa totoong pananampalataya. Sabi ko nga, lagi ko yung kinukulit kapag nakikita ko at alam ko na ito ay parang ipinapakita nila sa tao walang kwentang pananampalataya ang ganon. We are here to please the Lord. Amen? Amen. Let's bow our heads and close our eyes.